Okay. Andito si Yunus, nagturo sa inyo? Okay. Point attendance. Attendance na kayo dyan. Okay, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ahdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa Allah, ang Panginoon ng sanlibutan. Purihin natin at pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng oras at pagkakataon na ibinigay sa atin at insyaAllah at na may mapakinabangan natin ito mga kapatid kahit tayo ay talo. At least sa kaalaman hindi tayo talo. Talo na nga tayo, talo pa tayo sa kaalaman, diba? So, inshallah mga kapatid, ipagpapatuloy natin ang ating talakayan. Ano, yun ang pinakahuli natin nakuha. Yung mga maitsa na walang dugo. O, walang dugong umaagos, right? Or yung nakuha natin yung ano, balang. Okay. So, ano yung hatol ng Sharia sa mga maita na walang dugo? Anong magbigay ng halimbawa na ating nakuha? Maita na walang dugo? Oh. Yung ano sad? Oh, tipaklong or balang. Balang. Ano pa? Lagubang. Sa lagubang. Ano pa? Langaw. Langaw. Ano pa? Alakdan. Yan. Okay. Yung B. Mashallah. At talakay natin yung ano din, no, yung malalim discussion na may kaugnayan sa langaw, yung paglublob. Anyway, tulad na sinabi natin na kasi may nagtanong pala kung ito ba'y applicable lamang sa tubig or sa pagkain. Diba? So, balikan natin yung hadith para maging clear. So, sinabi ni Prophet Sallam, "Idha waqa'a adh-dhubabu fi sharabi ahadikum falyagmishu." At sinabi ng Sallam, kapag ang langaw ay nahulog sa inumin ng isa sa inyo, ay ilubog ninyo ito ng buo. Okay? Thumal yanzi'hu. Ibig sabihin, pagkatapos ay alisin. No? Fa inna fi ihda janahi hidaan wal ukhra shifaan. Sapagkat sa isa nitong pakpak ay may sakit at sa kabila ay mayroong lunas. Okay? So, sabi ng mga nagpapaliwanag, although ay siyempre dumadapo sa kumbaga sa inumin, no? Ay applicable din ito sa sa pagkain. So pagkain ilublob mo 'yung ganun, ilubog mo. Okay? Ilubog kasi ang word na gamas, mga kapatid, ay ito ay applicable hindi lamang sa tubig, maging sa ibang bagay. You know? So yun. Kaya walang problema na kung pagkain naman dumapo ganun mo, no? Okay. So, mayroong, ayan. Ngayon, ang ating itatalakay ay may kaugnayan sa tinatawag na alak.
Oh, khamar. Kumbaga ay khamar. Ang khamar, ano bang exact definition ng khamar sa Arabic? Al-khamru. Linaw? Alam natin sa Sharia o sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itinuturing na ang alak ay the mother of evil. Okay? Ibig sabihin ay ina ng kasamaan. Okay? Umul khaba'ith. So, pagdating sa tinatawag na alak, of course, ko sa pagiging tahir nito at pagiging najis nito ay hindi nagkakaunawaan o hindi nagkakasundo at nagkakaisa ang mga scholar. Nagkaroon ng iba't ibang opinion. So, nagkaroon ng pagkakaiba ng pananaw ang mga ulama ukol sa kalinisan o tahara o karumihan o najasa ng khamar. Kung ito ba ay malinis o kung ito ba ay sabihin natin ay marumi. Subalit ang tinutukoy dito na pinagkakapagkaibahan yung physical aspect ng alak. Hindi yung spiritual aspect. Malinaw? Okay, kung yung physical. Pag physical yung ano ba? Yan, physical. Oh, malinaw? So, particular kung ito ba ay najis ainiyan o mismong sangkap ay najis, ayon sa dalawang tinatawag na pananaw. Okay? So, yung sangkap ba ng alak ay najis o hindi? Malinaw? So, tandaan natin kung ito ba ay pure or impure. O, sino dito yung makapagsasabi na pure? O, sino yung sang-ayon na ito ay pure? Sige nga. Pure or impure? Mama, depende sa alak. Ay, mayroon pa palang depende sa alak. May 10% pa pala. May percentage pala yan. Okay. May discount pala yan, ha? Physically, ha? Tinatawag na ainiyan. 70%. Nino? Nino? Okay, sige. O, kahit anong percent ang anuin mo. Manina, yung alak mismo, itself, yung alak. Najis ba ito o tahir? Malinis ba ito o marumi? O sino dito yung magsasabi na ito ay najis? Walang magtataas ng kamay? Okay, sino magsasabi niya na ito ay tahir? Tandaan natin, hindi natin pinag-usapan dito yung rulings ng pag-inom. Kung ito ba ay pwede o kung ito ba ay hindi pwede. Kasi walang pagtatalo-talo dyan. Tinuldukan na yan ng Sharia na ito ay bawal, ito ay haram. Now? Maninaw? Tandaan natin na hindi lahat ng tahir ay pwede rin ay halal. Tandaan natin yon. Hindi ibig sabihin, hindi lahat ng tahir ay pwedeng kainin or pwedeng inumin. You know? So, walang duda, pero pag najis sa pag-usapan, lahat ng najis ay bawal talaga. Ano yan? Bawal tangkilikin at bawal inumin. You know? So, ang pinag-usapan natin dito, yung physical aspect niya, kung ito ba ay marumi. Na bakit natin kailangan malaman yan? Halimbawa, for instance lamang, di ba, pumunta ka ng hotel sa Thailand, suwadi ka. Okay, pupunta ka doon sa Korea. Ano sa Korea? Hindi. Ano yung sayo? Okay. Pag sa China, ni hao ma. Okay. Pag sa ano naman, sa Spanish, ti amo. Okay. So, pag pumunta ka doon, especially doon sa mga lugar o sabihin natin maraming mga alak, pumunta ka doon, ewan kong ginagawa mo doon. Tapos ay, yun nga, nasagi ka ng alak. Tapos tamang-tama, magsasala ka. So, di ba? So, nasagi ka ng alak, either sa katawan mo, either sa pananamit mo. Alam natin, tandaan natin na hindi ka pwedeng humarap sa Allah na meron kang dalang najasa. You know? So, for instance, na ganun ang nangyari. So, ang tanong,
dito ngayon ay pwede mo ba itong gamitin sa pagdarasal? So, sa mga nagsasabi na ito ay tahir, sa mga sumang-ayon, walang problema, walang issue doon. Pero wala naman siguro nagtaas ng kamay sa inyo, walang matapang na kumontra, no? Ang iba, playing safe. Yan ang gusto nila, playing safe eh. Nino? Hindi kayang ipaglaban ng katwiran. Okay. So, mga kapatid, so, wala talaga dito ni magsumang-ayon ni isa na ito ay tahir, na ito ay najis? Aba, may matapang. Okay. Sige po. Damay ko mga pagkakawin, ako kasi mag-alis na pupunta ako ng, alam niyo na, biyaya. Okay. So, pakiusap lang kapatid yung ating mamaya, no? Kasi doon na lang tayo magkikita sa Haladia. Sige na, Fred. Yes. Pakisuot mo rin pang malakas, na? Naan siya. Ang ganda mo. Ano kung magagawa doon? Okay, pakisuot nyo lang, ha? Baka nakalimutan sa Start! Yung oras? Okay. Isa na po yung 5:30 na tayo. 5:30, isang nagdapat before kasi dadating pa yung may preparation pa tayo para makapag-usap pa tayo. Isa na. Okay. So, jazakallahu khair, Ustaz. Okay. So, ngayon, ito. Alika. Medyo matapang ka eh. Bakit ka sumang-ayon sa majority dito? Bakit sinasabi mong najis ang alak? Kasi sa katayo niya, Ustaz, hinigyan ng propeta na harap. Ha? Pwede ba harap para? Porque ba ay haram ay najis? Nakalasing, sabi mo, the mother of evil eh. Oo nga, that is of course the mother of evil. Yan ay in terms of the spiritual aspect. Pero yung physical aspect, halimbawa yun, ganun ng sige, go ahead. Ano sa Diyos tayo? Kasi sahaba, nagsasalanan kasi dati. May dalil siya. Yung mga sahaba noon, di ba? Bago pa totally binan yung alak o naging haram yung alak. Ha? Yun sabi, hindi pa raw binan. Kasi pag yung ayah, hindi mo nakababa yung ayah, nasalan sa kasi. Pero paano yung ayah na... So before tahir, then sasabi mo, nung dumating yung ayah na pagbabawal, najis na. Ganun ba yun? Ito nga sinasabi natin, different opinions. Magkaiba ng opinion. Pwede ba balikan yung tubig ba yung anak? Ha? Tubig ba yung anak? Hindi na siya tuot. Liquid ba din siya tubig? Pero hindi na siya pwedeng amoy. 50% ng alak, kasi siya puro water. Pero hindi siya pure water. Malinaw, simple lang yung tanong ko. Kung ito ba ay tahir, kung ito ba ay najis, din justify kung ito ay tahir o kung ito ay najis. Para sa'yo, ito ay najis dahil ito ay tinatawag na haram. Yun yung katwiran mo, right? So, tanong ko, balik ko sa'yo ng tanong ngayon. Back to you. Okay? So, porke ba haram ay najis? For example, bigyan kita ng ngayon. Yung rebulto. Rebulto mismo, yung rebulto na inukit ng tao, na sinasamba ng ibang mga tao, ginawang Diyos. Pag ginawakan mo ngayon ba ay najis? Haram yun. Spiritual. If your justification ay ganun, maaaring sabihin sa iyo ngayon, ibig sabihin ba porke ba ay haram ay najis? Walang ang sa tinatawag na wala tayo sa usapin ng pag-inom. Kasi ang pag-inom kasi automatic yan ay haram. Pinukasapan natin dito kung malinis ba siya, na pwede ba siyang hawakan, pag hinawakan mo, hindi ka na maghugas, tapos pwede ka magsala, pwede ka magbasa ng Quran, na hindi ka naghugas dahil nakahawak ka ng alak. Parang alcohol lang yan, di ba? Ay, in-English mo lang yung tinatawag lang ka ng alcohol.
ibang lugar, yung sa katawan natin makuha ng doon, alak talaga yung nagamit nila. O, andyan na tayo. Pero nga, ang issue kasi dito, kung najis ba, kung ito ba, ay tinatawag na tahir. Okay, sige. Wala. Uy, kampihan mo siya, kawawa naman, mag-isa lang siya. Okay? Ay, hindi talaga. No. O, binilig siya school of thought. Okay, so para maano tayo dito, mga kapatid. Okay? Para malinaw. Actually, yung nag-iisa dito, kasalungat sa tinatawag na opinion ng mga fuqaha, ng mga jurists, ng mga scholar. O, magulat kayo. Okay. Ang unang pananaw, first opinion among the scholars, ang khamar ay najis. Ay, oy, may kakampi na siya dito. Okay? Najis ainiyan, ha? Najis ainiyan, ang ibig sabihin ay najis sa kanyang sarili at substansya. Okay? Ibig sabihin, physically najis. Batay sa kanyang... At ito ang opinion ng lahat ng 4 na madhab. Oh, mabigat pa. Kakampi niya yung 4 na madhab. Okay? Hanafiya, Malikiya, Shafi'iyya, at Hanabila. Malinaw? So, gayon din ang opinion ni Ibn Hazm, isang Zahiriyya, at iniulat ang ijma, o iniulat ang ijma ng mga ulama sa ganitong pananaw. Ulat lang na mayroong tinatawag na ijma. May chismis na ito ay ijma. Now, sabi ni Ibn Hazm, issue ang alak o khamar, ang sugal o maisir, ang altar o ansab, at mga palaso na panghuhula o azlam ay pawang marurumi. Ipinagbabawal at obligadong iwasan. Kaya sino mang nagsagawa ng sala habang may dalang alinman sa mga ito ay nawalan ng bisa ang kanyang pagdarasal. O mabigat na opinion yon. So para sa nasabi natin kayo na kapag ikaw ay mayroong alak sa katawan mo o sa pananamit mo at hindi mo ito nalabhan o nahugasan, para sa kanilang opinion, specifically kay Ibn Hazm na Zahiriyya, ay invalid ang sala mo. Okay. At sinabi ni Al-Aini na buo na ang ijma o nagkakaisang opinion o sa pagiging marumi na nito. At ang salungat na pananaw ni Daud ay hindi sinaalang-alang sa ijma at hindi rin ito katanggap-tanggap mula sa anumang batas ng Sharia. Yan ang opinion niya, no? Ang khamar ay tumatakip sa isipan, ibig sabihin tinatakpan at tinatabingan ito at ito ay marumi ayon sa ijma. Okay, but of course, para sa kanya, ijma kasi nga nagsang-ayon yung 4 na madhab. Kaya may ulat na ijma. Okay? Okay, tunghayan natin yung kanilang pamantayan. Don't worry sa mga nagsasabi na tahir, meron din silang tinatawag na opinion. May puntos din naman sila. Okay, mula sa Quran. So, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Ma'idah, ito Manon, chapter 5, verse 90. So, ibig sabihin, first opinion, okay, ito yung tinatawag na first opinion. Ito yung 4 na madhab. Okay? Accordingly, sinasabi na ay mayroong tinatawag na ijma. Okay, ibig sabihin ito ay narrated, no? Malinaw? Tapos yung kanilang naging batayan ay chapter 5 verse 90. Okay, ano bang sabi ng Allah? Tingnan natin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijasun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. So kayong mga mananampalataya, kaniwala sa Allah at sumunod sa kanyang sugo, katiyakan ng al-khamar. Sa unang binanggit ay walang iba kundi ang starring ay walang iba kundi ang khamar. Okay? Ito yung mga nabanggit. O khamar. Pangalawa is okay na al-khamru wal maisir. Okay, ano bang ibig sabihin ng al-maisir? Ito yung mga sugal. Gambling. Okay? Baraha pamor. Wal ansabo. Al-ansab. Anong drug? Al-azlam. Okay, anong mga ito? Rejeson. Lahat ng mga nabanggit na yan ay walang iba kundi ay regis. Okay?
So katiyakan lahat ng mga nakalalasing na bagay, which is ang khamar, na sinasarahan ng pag-iisip. Ang maisir ay ang pagsusugal na kasama rito ang lahat ng uri ng pustahan at ang katumbas ng lahat ng ginagawa na may pustahan sa magkabilang panig at hinahadlangan ng mga tao sa pagpuri sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gayon din ang al-ansab, isang altar na bato na itinuturing na sagrado ng mga musyrikon, na kung saan doon sila isinasagawa ang pagkate ng mga hayop bilang pagdakila sa altar na yaon. So basically, yung ansab, yung altar, no, na doon nag-aalay yung mga, kumbaga, nagsakripisyo sa mga yon, may mga santo doon. At ang lahat ng uri ng mga inanyuang bagay na itinayo para sambahin. Ang tawag dyan insab, mga puon, ano pa, gruto, ano ba? At ang al-azlam, ang mga uri ng pana na itinuturing na sagrado ng mga walang pananampalataya na bago sila magpasya ng isang bagay o bago nila itigil ang isang bagay, ay sinasagawa muna nila ito. Yun yung mga dati. O, superstitious nila. Na wala silang, hindi nila alam yung tinatawag na decision. So, ang ginagawa nila ay, pinapanan nila. Kapag tumama ay proceed. Pag hindi ay hinto. Doon. O, ginawa nilang decision. Hanggang ngayon, video, ginawa nilang modern. Ganun. Okay, sabi natin, pag, ano tayo, may mga uwak na dumaan na maitim, di na tayo pwedeng tumuloy. Mga pamahiin ba? O may pusa na maitim. Superstitious belief. Okay? So, isusulat nila sa bawat pana ang kanilang mga ipapasya at pagkatapos ay pipili sila ng isa mula rito. At kung ano ang nakasulat doon na napili nilang pana, ay yaon ang ipapasya nila. Sa Chinese, ano yan? Medyo garapalan sa Chinese. Existing yan sa mga Chinese tradition. Mga feng shui. Feng shui ba ang tawag dyan? Feng shui, no? So, katiyakan ng lahat ng mga bagay na ito ay regis. Sabi ng Allah ay regis. Okay? Regis. Tandaan natin, hindi sinabing najis, kundi ang word na ginamit ay regis. Kaya nga, ang regis, dito nagkaroon ng issue. Kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng regis. Kaya nga, may mga nagsabi na ang regis ay najis. Okay? Kaya nga dito, ito talaga yung kumbaga focal points sa issue. Kasi kung najis lamang, malinaw, automatic na yan. Walang pagtatalo-talo. Ang regis ko, mas masahol pa dyan sa... Kaya nga, ang regis, sabi ng mga iba, physical ang turing nila sa regis. You know, ang iba naman, hindi siya physical, kundi ang tinuturing dito ay spiritual. Kaya nga, regis min amalis shaitan. Mula sa gawain ng shaitan. Nang ibig sabihin is beyond the ainian, the physical aspect. Ang tinutukoy dito. Kaya, iwasan nyo ito sapagkat ito ay pajtanibuhu la'allakum tuflihun. Umiwas kayo dito ay sa kadahilanan upang kayo ay maging matagumpay. So doon nagkaroon ng issue. So kaya sabi ng unang opinion, which is karamihan ng mga scholar, ang salitang ginagamit ng Allah Ta'ala ay regis, na nangangahulugang karumihan o najasa. Kasi nga, sa mga Arab kasi, yung first impression ng regis ay najis. Kumbaga, yun lang ba yung mababaw na pagpapakahulugan o payak na kahulugan ng regis ay najis. Okay? Kaya nga, sabi nila, ang regis ay tumutukoy sa isang bagay na marumi, tumutukoy sa isang bagay na hindi lang marumi, kundi mabaho o najis. Maaari rin itong gamitin upang ipahiwatig ang kahulugan ng isang bagay na haram. Okay, beyond the najis meaning, ay sinasabi ng mga mufassirun na ito ay tumutukoy sa isang bagay na nagpapahiwatig na haram. Okay? Ipinagbabawal. Hindi lang, kundi kasuklam-suklam, nagawain, parusa o sumpa. Yan ang regis. Kaya sinabi ni Bin Faris, ang mga titik na ra, jim at sin ay may ugat na kahulugan ng pagkakahalo-halo. Mix meaning, no? At kabilang sa saklaw nito ang salitang regis, na nangangahulugang karumihan sapagkat ito ay isang uri ng pagdungis o pagkakahalo ng dumi. So, ibig sabihin, it's a mixed meaning, mga kapatid. It's not only one meaning, but different meaning, mga kapatid. Malinaw?
Okay, yun yung najis. So, ipinapahiwag dito para sa unang opinion na ang khamar ay najis sa sarili nito o najasa ainiyah. Dahil inilagay ito sa parehong hanin ng mga bagay na haram at najis, gaya ng pagsusugal at pagsamba sa anito. O yan ang unang kanilang proof. Pangalawang proof, mga kapatid, ay walang iba kundi sa Suratul Insan, chapter 76, verse 21. Okay? Okay? Chapter 76, verse 21, na kung saan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Ito ay tumutukoy sa alak sa paraiso. At pagkakaluban sila sa paraiso sa Jannah ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanilang Rab ng higit pa sa ganoong kasiyahan na inumin na napakalinis na walang anumang dumi at bahid dungis. At kabilang sa inumin o kategorya na iniinom sa paraiso na mga mananahanan sa paraiso ay walang iba kundi ang khamar. Nakikita, di ba, na narinig niya sa ibang aya? Di ba, yung khamar na kung saan ay ladhatun lisharibin. Dinefine ng Allah subhanahu wa ta'ala na mayroong ilog sa paraiso na ito ay alak. Na kapag umaagos yung ilog ng alak, masya Allah, subhanahu wa ta'ala, na kapag umiinom yung umiinom rito ay sila ay mag-i-enjoy sa tamis at sarap ng alak na kailanman ay hindi sila malalasing at malalango. Samantalang dito sa mundo, kapag ininom mo yung alak na gawa ng tao, ay patay ka dong. Okay? Sabi nga nila, kapag may alak, may balak. Oh. Di ba? So, magkakaroon ka ng mga iba't ibang mga reaction sa katawan mo, sa sarili mo, sa pag-iisip mo, sa moral mo, no? At behavior mo. Oh, magkakaroon ng malaking pagbabago. Samantalang sa paraiso, you will be enjoying, okay, na sabihin natin the deliciousness of the khamar. Okay? No, ano ang punto ng patunay? Bakit nila naging proof ito sa usapin na sa pagiging najis ng alak ng ibabaw ng mundo? So, binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang inumin sa Jannah ay tahuran. Lubos ang kalinisan. Kung ang alak sa mundo ay tinuturing na pahir, mawawala ang saysay at kabuluhan ng pagtukoy na ang alak sa Jannah ay tahur. Okay? Sa mga katuwid, ang pagiging tahur ng alak sa Jannah ay nagpapatunay na ang alak sa mundo ay hindi malinis. Hindi kundi najis. Dahil kung pareho lang silang malinis, wala nang magiging natatanging pabor o gantimpala sa alak ng Jannah. Okay? So, yun ang punto nila, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. So, malalim yung kanilang pangunawa sa bagay na ito. No? Paano na naisip yun, di ba? Malalim ang pangunawa. So, ang tayang Allah subhanahu wa ta'ala nagbibigay ng katalinuhan. You know? Bukod sa mga pruweba sa Quran, ay pinatunayan ng kanilang opinion sa pamamagitan ng sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung hadith na kanilang pinanghawakan. Mula kay Abu Tha'labah al-Khushani radiyallahu anhu na sinabi, annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna nujawiru ahlal kitab wa hum yatbukhuna fi qudurihim al-khinzir wa yashrabuna fi aniyatihim al-khamra. Faqala sallallahu alaihi wasallam, in wajadtum ghayraha fakulu fiha washrabu wa in lam tajidu ghayraha farhaduha bil ma'i wa kulu washrabu. Okay. Sabi ni mga kapatid sa panampalatayang Islam, saan na ba 'yon? Sabi na siya ay nagtanong sa Propeta Muhammad sallam at sinabi niya, kami ay nakatira sa tabi ng mga ahlul kitab. Ibig sabihin, kapitbahay nila is mga Jews and Christian. At sila ay nagluluto ng khinzir. So, ibig sabihin, doon sa tanong niya, ikaw ay nagtanong na kung mayroong bang baboy sa panahon ng Propeta sallam? Diba? Ito yung patunay na may baboy. Okay. So, nagluto ng khinzir sa kanilang mga palayok at umiinom ng khamar sa kanilang mga sisidlan. Kaya sinabi ng Propeta sallam, no? Yung sabi, ya Rasulullah, anong gagawin namin? Kapitbahay namin, ito yung ginawa. Para sa atin, ano ba? Doon sa atin sa, halimbawa, punta ka ng Pangasinan, punta ka ng Laguna,
punta ka ng Batangas, sa lahat ng entire Philippines, maliban lang mga Islamic community, may mga kapitbahay mo mga baboy na ang ingay-ingay ng buses ng baboy. Pag umiiyak yung baboy, nakakarindi. You know? So, Rasul, paano yan? Umiinom sila ng di ba, yung kanilang pinaglulutuan, baboy at saka uminom ng alak, lalagyan ng alak, okay, yung palayok nila, at uminom ng khamar sa kanilang mga sisidlan. At sinabi ng Propeta Salam, kapag kayo ay nakahanap ng ibang sisidlan, ay kumain at uminom kayo mula roon. At kung wala kayong ibang makita, hugasan ninyo ito ng tubig at saka kumain at uminom. So ito yung guidelines, especially sa mga balik Islam, na ang kanilang pamilya ay non-Muslim. Okay, so paano yan, Ustaz? Paano yan? Pag umuwi ako sa Pilipinas, magluluto yung nanay ko ng napakasarap na adobong baboy. Di ba? Tapos yung tatay ko naman, umiinom ng alak, tapos yung ginagamit yung mga baso dun sa bahay. Di ba? Anong gagawin ko? Diba? O kayang asawa. Di ba? Sabi niya, kung mayroon kayong makisama sa salam, ang kanyang guide sa atin, dinuro sa atin, na kapag mayroon kayong makitang ibang mga sisidla na hindi ginagamit doon, yun ang gamitin ninyo. Pero pag wala naman talaga kayong option, dapat na yung paghuhugas. Hugasan ninyo. Okay? Din gamitin ninyo. I mean, practically ba? So, anong punto ng patunay? So, ang pagiging najis ng khamar, ng alak, ay malinaw sa isipan ng mga sahaba. Kaya si Abu Talib al-Khusani ay nagtanong ukol sa solusyon hinggil dito. O, di ba? At kung ang khamar ay hindi najis, hindi sana iniutos ng Propeta Muhammad sallam ang paghuhugas ng sisidla na inumin dito. Yun ang punto nila. Di ba? At of course, kung ang pag-usapan yung authenticity ng hadith, ang hadith na ito ay matagpuan sa Sunan Abi Dawud. Okay? At ito ay maging kay Imam Tirmidhi, kay Imam Ahmad ibn Hanbal, at iba pa, kay Imam Albani at rahimahullah. Ibig sabihin ay tinuturo ng authentic hadith. Mapapanaligang hadith, mga kapatid. So, kumain at saka sabihin ay linisin. So, sapat na para sa kanila na yung instruction ng Propeta sa kanila na hugasan. So, nangangahulugan dito na ito ay najis. Sabi, baka naman siguro dahil hugasan kasi may baboy. Yun ang mga ibang Okay, sabihin natin dahil sa baboy, hindi dahil sa alak. Kundi dahil sa baboy. Nagdadako tayo ngayon sa ikalawang pananaw. Ito ngayon yung mga nagtaasan sa inyo ng pakaraming mga kamay. Okay, pinaglalaban ng katwiran, no? So, ikalawang pananaw, ang khamar ay malinis o tahira. Okay? Kaninong opinion? Ito ang opinion ni na Daud al-Zahiri. Kasi si Ibn Hazm, Zahiri din yun. Patay mga Zahiri, hindi rin nagkakasundo. Okay? Rabi' al-Ra'i, Al-Layth ibn Sa'ad, Muzani, at sa mga, which is scholar din, at ito rin ang pinili na pananaw ni na Shawkani, Albani, at Ibn Uthaymin. Ibn Uthaymin, medyo noon sa atin si Ibn Uthaymin. Okay. So sinabi ni Al-Muzani, mga kapatid, sinabi ni Al-Qurtubi, malungat sila sa mga niwalang najis ang alak, sina Rabi' al-Layth ibn Sa'ad al-Muzani, nakasama niya Shafi'i, at ilan sa mga huling scholar mula sa Baghdad at Kairawan. Naniwala silang ito ay malinis at ang ipinagbabawal lamang ay ang pag-inom nito. Iginigiit ni Sa'ad bin al-Haddad al-Qarawi ang pagiging malinis ng alak sa pamamagitan ng pagpapatutuo na ito ay binuhos sa mga lansangan ng Madina. No? Sinabi niya kung ito ay najis, hindi sana iyon ginawa ng mga sahaba, ay tiyak sanang ipinagbawal ito ng Propeta sallam gaya ng pagbabawal niya sa pagdumi sa mga lansangan. So nakikita niyo yung hadith kasi merong narration ng hadith, may naitala na hadith noong ipinagbabawal na automatically nung dumating na yung revelasyon ng alak, ito yun, yung ayah binanggit sa chapter 5 verse 19 ng Banal na Quran, yun yung patunay na totally bawal na uban na yung alak. Okay? So ultimately hanggang sa araw ng paghuhukom. Kaya naman dahil sa na-absorb na yung iman sa mga sahaba, ang ginawa nun, mga kapatid, isa sa mga sahaba, nag-utos na ibuhos yung alak. Kasi bawal na siya. Kasi noon, pwede pang uminom ng alak, ang bawal lamang, huwag kang magsala ng ikaw ay lasing. Ang ibig sabihin, ay pwede kang uminom, pero huwag ka lang magsala na lasing ka. Noon, bago pa dumating yung ultimate revelation ng pagbabawal. Malinaw? Kaya naman, ginawa ng sahaba ay binuhos ang kanilang mga alak sa lansangan at naisulat na nagbaha pa sa lansangan ng Madina dahil sa dami ng alak na binuhos.
Oh, bumaha ha kapatid na parang sa Manila ngayon bumaha hanggang tuhod. Di ba may naiulat, may nag-report? Okay, ang binti ay umabot na sa tuhod. Dapat na ang baha ay umabot na sa tuhod. Okay? Anyway, so yun. Isinabi rin ni Ash-Shawkani, walang matibay na patunay sa pagiging najis ng anumang nakalalasing. Tungkol sa aya naman na kanyang sinabi, okay, fajtanibuhu o rijun min amali syaitan, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ang ibig sabihin ng rijis dito ay hindi najis, kundi haram. Gaya ng ipinapahiwatig ng konteksto. Kasi yung konteksto, makikita mo rito, mga kapatid, lahat ng ito ay haram. O halimbawa, sabihin natin maiser, baraha ngayon, nagbaraha ka, nagsugal ka. Okay? So, ibig sabihin ba ngayon, habang umahawak ka ng baraha, inawakan mo najis? Oh, so good. Di ba, right? O sabihin natin mahjong, o kaya sabihin natin yung pitchas, o basketball. O, basketball, nagpostahan sa basketball. Eh di, may sir yun, may postahan yun. Di ba? So, ibig sabihin, yung bola ngayon na ano ay majis. O habang naglaro kayo, najis eh bro. Ikaw rin, okay. O di ba? O di ba kaya sabi niya, yun ang konteksto eh. O di ba? O may pag nasal ka. Pag ano ka, magwudu ka kasi umawa ka ng najis. O, di ba? O, yun naman kay Ansab, yung puon, halimbawa ngayon, doon sa marami sa Baguio, nagbibinta ng puon, nagbibinta ng mga, kung ano-ano, mga santo-santo. O, yung mga pana, halimbawa, o ginagamit sa ano, ibig sabihin yung konteksto na yan sa isang aya, ibig sabihin ba, kung ang turing mo ay najis, ibig sabihin, najis na yung mga ito, is very impossible. Parang hindi kayang tanggapin ng isip. No? Ibig sabihin, najis in terms of physical. Okay? Kaya nga sabi niya, ang najis dito ay haram. Hindi mismo najis physically. Kundi haram. O kung ipangatwiran na najis talaga siya, ito ay najis, sabi natin, spiritual, not physical. Marumi sa pagdating sa tinatawag na spiritual aspect. Okay? Kaya sinabi ni Albani rahimahullah, walang matibay na patunay sa mga tekstong ng Sharia mula sa Quran at Sunnah, nagpapatibay na ang alak ay najis. Kaya naman, may grupo ng mga imam na nagsabi na ito ay tahira at walang kinakailangang ugnayan sa pagitan ng isang bagay na ipinagbabawal at ito ay sa pagiging najis. Okay? Sinabi naman si Uthaymin, merong opinion si Uthaymin, medyo matibay. Ang tama, ang opinion sa mga lahat ng opinion na ang alak ay hindi najis. Kung sabihin, paano mo sasalungatin ang opinion ng karamihan, majority, 4 na madhab, against all odds, ang sagot ni Sheikh Uthaymin, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-uutos na kapag may hindi pagkakaunawaan, ang dapat balikan ay ang kitab at sa Quran. Di ba sabi ng Allah? O in tanaza'tum fi shay'in faruddu ila Allah wa rasulih. No, kapag hindi kayo nagkakaunawaan sa isang bagay, balikan niyo ang Quran at saka ang sunnah ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At hindi ang pagtingin sa dami ng panig. Di ba? Hindi ibig sabihin na maraming kumampi, tama na sila. Hindi ibig sabihin nagkaisa yung 4 na madhab ay tama na yun na yung opinion. Kasi even though they are scholar, nagkakamali naman sila sa opinion na. Di ba? Doon tayo sa kung ano yung matibay na prinsipyo na pinanghahawakan o katibayan o pruweba. Okay? Malinaw na ang mapanuri, malinaw sa mga mapanuri na walang malinaw na patunay sa mga ito na nagsasabi ang alak ay najis sa pisikal na antas. At kung walang patunay sa ganitong hatol, ang batayan ay ang pagiging tahir o malinis. At nabanggitan natin ang mga patunay na nagsasabing ito ay malinis sa pisikal na antas. Okay, tungkol sa sinabi ng Allah sa Suratul Ma'idah, ang tinutukoy rejis, kasuklam-suklam ay hindi pisikal kundi ang kaisipan o makasalanang rejis. Which is haram. Dahil inilapat ito sa mga bagay na hindi naman maaring ituring na pisikal na rejis, kagaya ng maiser, ansab at saka azlam. Okay? At tinutukoy ito bilang gawa ng syaitan na layuning maghasik ng alitan at pagkapuot. At ito ay isang uri ng rejis na praktikal at moral. Hindi sa tinatawag na physical. Okay? As sinabi ni Sheikh bin Baz, ang mas malapit sa tama at ang Allah higit na nakakaalam ay ang alak ay malinis kapag dumikit sa damit o katawan. Subalit kung ito ay huhugasan bilang pag-iingat at pag-iwas sa pagkakaiba ng mga opinion, ito ay mas maganda. Okay? Ito ay tinatawag na mas mainam. Kaya sabi ni Sheikh bin Baz, wala akong sapat na patunay pahatulan itong najis o tahir. Para sa kanya, mawkif siya. Ibig sabihin ay stop siya doon. O, hindi ako magsasabi na ito ay yun, playing safe. O, yung mga playing safe, Sheikh bin Baz yung kanilang kakampi. Okay?
Neutral. Pero mas mainam para sa kanya, para walang issue, hugasan. Okay? Pero sinabi na ito ay najis. Okay? Pero si Kuthaymin sabi niya, ito ay tinatawag na tahir. Now, anong patunay naman na nagsasabi na ito ay tahir? Okay, anong patunay nila? Mula sa sunnah, mula kay Anas bin Malik radiyallahu anhu, nagsasabi, kuntu saqil qawm fi manzil Abi Talha, wa kana khamruhum yawma idh fadikh. Fa amara sallallahu alaihi wasallam madadiyan yunadi alla innal khamra qad hurrimat, qala faqala li Abu Talha ukhruj fa akhrihaqa, fa kharajtu fa haraktuha fa jarat fi sikakil Madinah. Ako ang tagapagpainom ng mga tao sa bahay ni Abu Talha. At ang kanilang iniinom noon ay ang kafaki, ang fadikh, alak mula sa hinog ng datilis. Yun ang alak nila dati, from the fresh ng dates. Pag nahinog na yung sobrang hinog na ng dates, ginagawa nilang alak yun. Okay? Actually, matamis daw yun, sabi ng iba. Oh, yes. At nagutos ang Propeta Sallam sa isang tagapagpahayag na manawagan, tunay nga ang alak ay pinagbawal na. Nung dumating na revelasyon, sabi na, wala na talagang alak, bawal na talaga. Eh sinabi niya, Abu Talha sa akin, lumabas ka at itapon mo ito, ibuhos mo ito. Kaya lumabas ako at itinapon ko ito at dumaloy ito sa mga lansangan ng Madina. Yun yung bato, yun ang patunay mga kapatid. At yung hadith na ito matagpuan sa Sahih Bukhari. Okay, Sahih al-Bukhari, mas authentic kasi sa al-Bukhari. Now, anong punto ng patunay? Kung ang alak ay najis physically, okay, hindi sana ito itinapon sa mga lansangan ng mga Muslim sa Madina. At kung ginawa man nila iyon, dapat sana ay pinagbawalan sila ng Sharia. Sa makatuwid, dahil pinayagan ng Propeta Muhammad sallam ang pagtapon nito sa pampublikong lugar, ito ay patunay na ang alak ay hindi najis sa physical na kahulugan. Yun naman ang kanilang katwiran. Di ba kasi, siyempre, lansangan yan eh. Dumadaan yung mga tao. Di ba? Alam nga naman, subukan mo, halimbawa, kay kuihi, ganun yan. Hindi pwede yun. Mula kay Ibn Abbas, radiyallahu anhu man nagsabi, mayroon pang isang hadith. Anna rajulan ahda la sallallahu alaihi wasallam rawiyatan khamran faqala sallallahu alaihi wasallam hal alimta anna Allah qad harramaha qala la fasarraha insanan faqala sallallahu alaihi wasallam bima sararta faqala amartuhu bi bai'iha faqala inna alladhi harrama shurbaha wa harrama bai'aha faqala fa fataha al mazada hatta dhahaba ma fiha. Okay, isang lalaki ang naghandog sa Propeta Muhammad sallam, naghandog ng sisidlan ng may alak. So, hinando, parang niligaluhan siya ng sisida ng lalagyan na mayroong tinatawag na alak. Tinanong siya ng Propeta Sallam, nalalaman mo na, nababatid mo na ba na ipinagbabawal na ito ng Allah? Kasi siguro hindi dumating sa kanya yung aya, pagkatapos nung nagkaroon ng revelation. Sumagot siya, hindi. Okay, hindi po propeta ng Allah. Pagkatapos ay may sinabihan siya ng palihim. Ano ba? Halika. Parang palihim ba? Sabi, tinanong siya ng Propeta Sallam, o ano sinabi mo sa kanya? O bakit may palihim, may pabulong ka pang nalalaman? O? Sumagot siya, inutusan ko siyang ibinta na lang ito. Ibinta na lang yung alak ba? Okay. Kasi sayang naman kung itapon kasi bawal, right? Na akin, hindi naman ako minom, basta ako bininta ko lang. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang nagbawal sa pag-inom nito ay siya rin nagbawal sa pagbebenta nito. Diba? Sa ibang narration, kung ipinagbawal ng Allah ang pagtangkilik, ipinagbawal ang kita nito. You know? Kaya binuksan ng lalaki ang sisidlan hanggang sa tuluyang mabuhos ng laman ng nitong alak. You know? So, punto ng patunay. So, bakit naging punto na? Anong punto ng patunay ng dalil na yan? So, kung ang alak ay tunay na marumi na physical, sa physical o hisiya na kahulugan, marapat sanang inutusan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang may-ari ng sisidlan na hugasan ito. Right? Tulad ng ginawa niya ng ipagbawal ang pagkain ng mga asnong ginagamit, which is ang humra ahliya, sa digmaan ng Khaybar. Di ba meron kasi sa Khaybar, ipinagbawal ang Propeta ng pagkain ng mga asno, yung himar na domestic donkey. Ang pwede lamang kasing kainin pagdating sa asno ay yung mga wild donkey. Pwedeng kainin yun. Okay? Alam mo yung doon sa namumuhay sa parang at saka mailap na mga asno. Okay, pag nakikita ka dyan ng mga donkey dyan na palaboy-laboy na sa lansangan, na which is domestic, huwag mong kainin yan. Huwag mong huntingin yan. Pero kung pumunta ka doon sa desert na mailap siya, huntingin mo yun. Maghabulan kayo ng donkey doon. Okay? Dahil pwede mong kainin yun. So noon ay sinabi niya,
aharikuha waksuruha. Kung sinabi na yung mga kapatid, pagtungkol dun sa danki, sa domestic danki, itapon ninyo ito at basagin ng mga kaldero. No? Nang tanungin siya kung maaari bang hugasan na lamang ito, sumagot siya na kung gayon, sige, walang problema. Ngunit sa kaso ng alak, hindi niya iniutos ang paghuhugas ng sisidlan, patunay na hindi ito najis sa physical na pakahulugan. Okay? So, walang ang Prophet sa hadith na yon, sa pangyayari na yon, hindi siya nagutos sa hugasan mo. Nung tinapon na, yes, nung tinapon na, ay after that, ay hindi siya nagutos doon sa haba ng bulungan na hugasan mo. Hindi. Bagkus sinayaan lamang na pwedeng pakinabangan yung sisidlan, na ibig sabihin, ito ay malinis. Kasi ang Prophet silence means yes. Okay? So, ikalawa na patunay, gaya ng maiser, sugal, ansab, ajlam, o akhamar ay hindi rin najis sa kanyang physical na anyo. Ang lahat ng ito ay binanggit sa isang talata, sa isang konteksto. Pangatlo na pantunay o pagkatwiran nila, ang original na batayan sa mga bagay ay kalinisan o tahara hanggat walang tiyak na patunay nagpapakita ng pagiging najis. Okay? Kaya isinasanani kapag naunawaan mo ito, ang pagbabawal sa pagkain ng mga asno at sa pag-inom ng alak na binanggit sa mga teksto ng Sharia ay hindi nangangahulugan na ang mga ito ay marumi. Hindi sapat ang pagbabawal upang batulan itong marumi hanggat walang ibang patunay nagsasaad ng physical na karumihan. Kaya nanatili ito sa original na kalagayan nito, ang pagiging malinis ay nasyang pinagkaisa ng mga scholar, kaya ang sinumang nagsasabing ito ay najis ay dapat maglahad ng malinaw na patunay. O, di ba? Kasi kaya nagkaroon ng issue dito sa tinatawag na ano. Okay? Sa regis, mga kapatid. Di ba? Yun kasi naging controversial. Di ba? Kaya, since na ito naging controversial, mga kapatid, at walang talagang 100% na malinaw sa pagiging najis nito, babalik sa original na pamantayan. At ang original pamantayan sa Sharia, lahat ng bagay ay malinis, hanggat walang malinaw at matibay na pruweba sa pagiging kasalungat nito. Okay? So, yun. So, kaninong opinion ito, mga kapatid? Yung ito? Yung stand, okay lang pala yung oras ko. Yung check na nagdadawa sa tulog ng baro. Okay, that's another issue kung pwedeng magdawa sa ulong bar. Kasi hindi dahil sa pagiging najis ng tinatawag, hindi dahil sa pagiging tahir ng alak, kundi sa sitwasyon. Diba? Kung ito ba appropriate ba na magdawa sa loob ng bar? Munasib ba? Kasi ang dawa, kasi ang pamantay ng dawa, kinakailangan magdawa ka ayon sa angkop na kalagayan. Ayon sa angkop na sitwasyon. Diba? Mga tanong, angkop ba? Kasi angkop ba? Suitable ba? Yung sitwasyon na magdawa ka sa mga lasing. Paano ka maintindihan ng isang lasing? Ano? Yung alak kabalik sa Rats of the Out. Anong pinaglalaban mo? Alak hindi. Alak hindi. Pero hindi mo pwede ipanghugas ng surprise. Ha? Pero naman. Pwede mo panghugas yung alak? Hindi yung surprise. Hindi mo pwede panghugas. Panghugas. Hindi mo pwede paggudo. Yung pwede. In terms sa tinatawag na pagtanggal ng najis, hindi siya pwede. Halimbawa, ikaw ay ihi, tapos ang panghugas mo ay walang iba kundi ay soft drinks, ay ang social mo naman. No? Sa medical din, ang alak yung pampatay ng mikrobyo. Pampatay siya ng mikrobyo, physical. Okay? O sa mga sugat. Totoo yan. Sa mga sa mga sundalo, sa mga soldiers, yun ang ginagawa nila. O kaya sa mga hunters. Yun. Kasi yung components kasi niya. Substance niya. Paghugas kasi pampatay ng mikrobyo. Yun actually yun ang purpose doon. Pampatay siya ng mikrobyo. Anyway, so yun, at least alam niyo na kung ano yung status pagdating sa issue ng alak. So pag nagkaroon man ng at least may idea na kayo. Playing safe ang iba sa inyo. Okay. Loko-loko. Okay. Maraming salamat po. So Allah wa alam bisawab. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salamat.